Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung number 1 na katangian na dapat meron ka dito sa Hong Kong para tumagal ka? So time check, it's already 12:30 in the midnight. So natapos ako ng maligo alas 12 na, umuwi kasi kami galing doon sa Matanda alas 10:30, mag-aalas 11, so pinaliguan ko pa yung bata. Tapos may mga pending pa kami na hugasan kanina bago umalis kasi nga kumain sila. So hindi na ako umalis kami alas 3 and yung mga nagising sila 1:30, nagluto pa ako. Tapos naglinis pa ako ng kwarto nila. Hindi ko na talaga kaya. So kakatapos ko lang and ayoko kasi na napapabayaan tong YouTube ko. Mahal na mahal ko tong YouTube channel ko eh. So ayan nga, ano nga ba yung number 1 na dapat meron ka dito sa Hong Kong para tumagal ka? Number 1 is dapat mautak ka. Hindi kailangan dito ng masipag. Masipag, okay lang yan. Ako hindi ako masipag. Aminado ako sa sarili ko. Pero mautak, meron ako yan. So, hindi kailangan dito na magtrabaho ka ng malala. Ay, yung amo ko nga, dito sa bahay is may CCTV pa. Pero tumagal na ako, awa ng Diyos. 1 year and 3 months. So, ayan, kailangan mo dito is mautak ka. Kasi yung mga gawain dito guys, sa liit ng bahay, kayang-kaya yan mani-manihin. At hindi naman araw-araw kang maglilinis ng cabinet, yung mga closed cabinet, yung mga nakasarado, hindi naman yan napapasukan ng alikabok, wala namang ipis dyan. And konti lang yung mga gamit nila, kaya hindi mo kailangan na maghalungkat-halungkat kasi madali lang linisin. Nililinis ko lang yung mga cabinet na yan kapag umaalis yung amo ko, nagpupunta sa bakasyon. Ang nililinis ko lang, daily routine ko is pagising. Dati nagmamap ako, inaabot ako ng 2 oras sa pagwawalis lang tsaka pagmamap. Grabe no? Pero ngayon, hindi. Dati 3 beses akong nagmamap. Una, Dettol yan. 2 beses kong padaanan. Pangatlo is tubig. So ngayon, hindi na. Ginagawa ko yung Dettol na dapat ganito karami yung ilalagay. Ganito lang, para may amoy lang yung tubig. And i-mix ko lang. Isang ganun lang. Tapos 2 beses ko lang i-map ng mabilis. Okay na yan. And then, yung sa pagwawalis naman, hindi ko masyadong talagang sobrang walis kasi dadaanan mo naman yan ng map. And yung mga buhok-buhok is masama din, pati alikabok. Kaya hindi ko masyadong pinapakomplikado yung buhay ko. Natutunan ko yung mga ganyan. Kailangan maging mautak ka kung saan ka banda maging masipag, kung saan ka banda didiskarte na dapat hayahay lang, ganyan. Kasi guys, nung bago ako dito, sobrang payat ko and ang liit-liit ng tiyan ko kasi nga, parang alam mo yun, iniisip ko kailangan trabaho ako ng malala kasi ganito yung sahod. Pero nung tumagal ako, ay hindi, namamayat ako sa ginagawa ko. Dati 94 ako, ngayon 100 na yung yung LBS, yung labs ko. So tumataba na ako kasi yung mga dala kong damit is masisikip na siya sa akin. Hindi na ako makahinga. Yung palda ko na always ko sinusuot dati, tumaba ako ngayon, mga nasa 4 na buwan, 3 buwan na maintain yan. Naalala ko. Kasi nga, pero ngayon naumay na ako sa ulam ko parate. Ayoko nang kumain. Pero pinipilit ko kasi ayoko nang pumayat. Ang ginagawa ko is, yung trabaho, hindi ko masyadong ginagalingan. Basta, yung mga lugar kung saan parating nakatingin ka na tinitignan ng amo mo, yun yung linisin mo, yung mga sulok-sulok, hayaan mo yan dyan. So, yung kwarto ko, hindi to ganun kalinis parati. Hindi to malinis. Basta yung bungad lang na makikita niya lang na organized dito sa loob. Pero pagpasok niya, malala to dito. Lalo yung kwarto ko. Hindi katulad dati na grabe ako maglinis. So, dati din, maaga ako, di ba, kailangan mautak ka. Dati sabi sa akin, 6:30 ako magising. Anong gagawin ko? Anong oras na ako natatapos sa trabaho? Ngayon na walang pasok yung bata, gumigising ako alas 7 na. So, sarili kong desisyon yan. Desisyon ako. May isang beses nga guys na grabe yung antok ko. Ang ginawa ko is, kasi umaalis yung amo ko alas 6:30, alas 7. Umaalis yan so dati, ginagawa ko pagkaalis niya, nagsiselfon na ako sa kusina, kumakain ng merienda ko, ng almusal, and then nagsa-start ako magtrabaho alas 8. So sobrang antok ko talaga, ang sakit ng ulo ko. Bumalik ako sa pagtulog dito, 30 minutes or 45 minutes ako ditong natulog uli sa taas. Natulog ako sa kwarto ko and lumabas ako 8:30 na. Tsaka ko na ngayon nagtrabaho and dinilisan ko, kaya naman, naabot ko naman kung ano yung gusto kong gawin. Nalinis ko dapat ng linisin kasi pagkagising ko niyan, walang pasok yung bata,
ano lang ako, hiwa ng prutas sa amo kong lalaki, and then magwalis, magkain ako ng merienda ko, ng almusal ko, and then ayan, magtuloy-tuloy na walisan ko lang, magmap, and then linisan ko yung kwarto ng bata. So dati nahirapan ako linisin yung kwarto ng bata, ngayon okay na, madali ko na siyang gawin. And then next is tanggalin ko ngayon yung mga sinampay, and then iaano ko ngayon, pagtutupiin ko, tapos balikan ko ngayon yung laruan ng mga bata, ipag-a-arrange ko uli kasi natuyo na yung minap ko. Tapos punta na ako sa CR, linisan ko na yung CR, and then basain ko na din yung towel, punas-punasan ko lang yung sala dito, yung sala, punas-punasan ko lang yan ng towel. Tapos wala na, magplansya lang ako kung may plansyahin, and then natatapos ako minsan 10:30, tapos nagigising yung amo ko 1:00, 12:00. So ilang beses ako, andun lang ako sa kusina, nag-cellphone lang ako doon. So wala namang problema kasi tapos ko na trabaho ko, alangan naman maglupasay ako dyan, wala na akong gagawin. Hindi rin ako makalaban ng damit ko kasi nga hindi ko alam kung anong petsa or oras gigising yung bata. So ayoko na mahinto ako sa paglalaba. Gusto ko pag naglaba ako ng damit ko, kailangan tuloy-tuloy, and dapat mautak ka sa paglaban ng damit mo. Yung mga damit mo na hindi nagkukupas, isama mo na sa mga labahan nila, and siguraduhin mo muna na hindi sila babalik. Baka kasi 1 hour kasi mahigit yung paglalaba, baka kasi maya-maya bumalik sila and nakita nila na umiikot yung damit mo doon sa washing kasama yung damit nila. Wag ganun guys, kasi nga maselan sila, baka yun yung ika-terminate nyo. Next is mautak ka dapat, kasi nga yung trabaho dito is kailangan lang ng sabay-sabayin mo lahat para sabay-sabay matapos. So ganun ginagawa ko sa pagluluto, nagmo-multitasking ako. Tas yung mga bottled water nila na hindi naman nila nainuman and kailangan kong hugasan uli, hindi ko na yan hinuhugasan katulad dati na talagang pulido. Ngayon hindi na ganun, wala nang ganun ngayon. Basta hindi yan ininuman kagabi, hindi ko yan linisin ng maigi. So kailangan dito guys, mautak ka kasi papayat ka talaga dito, and wag nyo sanayin yung amo nyo na tinutolerate nyo yung mga kalokohan nila or yung mga gawain nila na pinapagawa sa inyo na labag sa batas, kasi nga masasana yan. So yung katulong ng kapatid ng amo ko, so umuwi na. So kanina nakita ko yung babae, may bago na siyang katulong Pilipina din. So kinuhanan ko ng picture and sinend ko doon sa kaibigan ko. Sabi ko sa kanya, ito yung bago. Sabi niya, picturean mo naman yung alaga ko, na-miss ko na siya. So hindi ko lang maano-anuhan kanina ng picture kasi nga nandyan yung amo niyang babae, so yung mama. So gusto kasi ng kaibigan ko na picturean, na-miss niya na yung alaga niya. So, hindi kasi pinakita yan sa kanya nung pag-uwi niya. Nakiusap siya na baka pwede niya makita yung bata bago siya umuwi. Falling hair, sobrang dami. Hindi siya pinayagan. So, kaya parang masama yung loob niya na ang tagal niyang kasama yung bata na yan. Maliit pa lang yan kasama niya na parang 3 taong gulang. And then ngayon, umalis siya, 6 years old na yung bata. Ayan. So, ano pa ba yung kailangan? Kailangan dito guys is kuhanin mo yung loob ng bata. Maging matalino ka. Kahit anong tamad mo, basta yung bata is kapit na kapit sa'yo, yung hindi kanya, alam mo yon, yung bata is malapit sa'yo, yung parang ang turing niya sa'yo, parang mama na. Ganun yung turing sa akin ng bata, parang kapatid niya ako. So, wala nang magagawa yung amo ko kahit kaano ka dyan katapad, as long as yung bata is inaalagaan mo, siya, on hand ka sa kanya kapag nandyan siya, wala nang masisay yung amo. Siguro bonus na lang sa kanila na kahit napagod ako sa trabaho, hindi ako nakikita nila nakasimangot, or naantok ako nakikita nila pero hindi ako yung nakasimangot. Yung Indonesian kanina na katulong ng lola,